have given me. You have given me All authority. all authority. To rule and to reign. Excel in every way. I am a winner, victorious overcomer, a champion of God, reflection of His mind. I am a winner,
Masagana, mapagpala at matagumpay na hapon sa ating lahat, mga kaibigan. Nandito po ako muli para magpahayag at magbahagi ng salita ng Panginoon sa hapong ito. Nais ko po na basahin ang salita ng Panginoon sa Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Ang sinasabi niya dito, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you so much, Lord, for this afternoon, that you will continue, O God, to teach us, O Lord God, to walk in the Spirit, not in the flesh. Panginoon, salamat sa iyong salita. At muli nga po, we continue to recognize your Holy Presence and your Holy Spirit to guide us, lead us, and guard our heart, Lord, in everything that we will do in our daily lives, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na sa hapong ito, muli mong pagpalain ang iyong salita, pati ang iyong lingkod at ang lahat na makapakinig nito, makatanggap ng portion mula sa iyo, Panginoon, spiritual na mana at pagpapala na hinanda mo sa lahat ng masaya, may expectation at may tuwa na tanggapin ang salita mo ng buong puso at buong buhay, Panginoon. Maraming salamat na ikaw nga po ang magiging sentro sa pagpapahayag ng iyong salita, iyong lingkod. Panginoon, patuloy nga po na ikaw ang maitaas, malulhati at madakila, at ako lamang ay maibaba, Panginoon, dahil ito yung nais mo na tanging ikaw lamang maging sentro ng aming buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko pong magbahagi sa hapong ito na ng salita ng Panginoon na sinasabi, walk in the Spirit and not in the flesh. Tayo po'y lumakad sa Espiritu, hindi sa pamagitan ng ating laman. So sabi po dito sa intro, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Do not let sin reign in your mortal body. Sabi po dito sa verse 16 ng Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So tayo po'y lumakad sa Espiritu. Sabi ng salita ng Panginoon sa Galatians, tayo lumakad sa Espiritu at hindi po natin bigyang kasiyahan ang ating laman at hindi po natin masunod kung ano ang kagustuhan nito. So napakahalaga po ng salita ng Panginoon ang siyang magiging pamantayan natin, nalakaran natin at may pamuhay sa araw-araw nating buhay. Dahil yun nga po, ang sinasabi din po salita ng Diyos sa Romans chapter 8, verse 4 to 6, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their mind on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Magkaroon po ng fulfillment and requirement, ang katwiran at ang requirement ng batas na magaganap at may sakatuparan po ito sa pamagitan natin na hindi lumalakad sa laman, kundi lumalakad sa Espiritu, sa patnubay-gabay ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sinasabi nga po dito na, for those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Hallelujah. Kaya napakahalaga, kaya nga po, those who live according to the flesh, we cannot please God. The Lord wants us to renew our life, to renew our spirit, even our mind, so that we can align, we can walk in the Spirit according to His will, na talagang napakahalaga po na ito po yung ating laging ma-recognize, ma-acknowledge sa araw-araw nating buhay na ang ating pamumuhay po dito sa lupa, hindi na po natin ito pagmamayari at ating sarili, kundi ang pamumuhay po natin buong puso at buong buhay na po natin na isuko at tayo po ay nagpapasakop na kung ano yung leading, guidance, even the Holy Spirit will guard our heart every day para po sa ganon isa pamuhay natin kung ano yung nais ng Espiritu. At siya po yung laging magwawagi at magtatagumpay sa buhay natin. Hindi natin pagbigyan ng kasiyahan at kagustuhan ng ating laman. Kaya napakahalaga po yung ating devotion sa Panginoon everyday dahil dito po lagi nare-renew ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ating pag-iisip,
ang ating puso, pati ang ating pananaw, lahat po yun binabago ng Panginoon at ina-align sa kanyang plano, purpose, at will. Hallelujah. Kaya sinasabi po dito sa Insights, a flesh and lust is against the spirit. So yung laman, pita ng laman ay laban sa espiritu. And these are contrary to one another. Hindi po sila pwedeng magsama at hindi rin po sila magkapareho. Talagang magkakontra po ang kanilang kalooban, magkakontra yung kanilang purpose at plano sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay lumakad lagi sa Espiritu ng Panginoon at hindi po nating pagbigyan ang pita ng ating laman or ang kagustuhan ng laman. Kaya sabi po dito sa salita ng Panginoon sa Galatians 5:17, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Para po hindi natin magawa yung mga bagay na nais nating gawin, mas lalo po nating i-recognize ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin na hindi na po yung ating sarili ang ating may pamuhay at ang sariling mga kalooban at kagustuhan natin, kundi ang kagustuhan ng Panginoon, ang purpose ng Diyos at ang kanyang katwiran at kabanalan ang siyang maipamuhay natin sa ating buhay. Kaya po sabi din sa Romans chapter 8 verse 9, but you are not in the flesh but in the spirit. Hindi na po tayo sa laman, kundi po tayo nasa espiritu na ng Panginoon. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Yun po ang totoo na sinasabi ng salita ng Panginoon. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa atin, hindi po tayo pagmamayari ng Diyos. Kaya, klaro po na sinasabi niya talaga doon, huwag nating pabigyan na tayo po i-control ng ating sariling espiritu or ng ating laman. Kundi, yung Espiritu ng Diyos ang siyang maghari, ang siyang laging nananahan sa puso natin. Dahil kung ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa atin at nananatili sa atin, ating laman ay wala na pong puwang na magtagumpay pa sa buhay natin. Kaya yun po yung sinasabi niya rin, we need to surrender para po tayo'y panahanan at manatili. Mamamalagi sa atin ang Espiritu ng Diyos. We need to surrender our lives under His control. So, hayaan po natin na everyday, sa ating mga panalangin, sa ating devotion, sa pagbabasa ng Kanyang salita, lagi po natin mai-align at maisuko yung buong buhay natin. Araw-araw sa pagkontrol ng Panginoon. And live each day led and guided by the Holy Spirit. Mamuhay po tayo na tayo po ay may patnubay, gabay, at may tamang direksyon ng Banal na Espiritu Santo. Kasi kung sa sarili po nating buhay, wala po talaga tayong magagawa, pati po yung ating laman. Hindi natin maiwasan yung mga tukso ng laman sa atin. Pero pag ang Espiritu ng Diyos, ang siyang talagang namamalagi sa atin, ma-express, labas na katao, na kung saan, yun po ang nais ng Panginoon, na kapangyarihan, mas dakila ang Banal na Espiritu Santo kaysa ating mga laman. Kaya sinasabi po dito na, sa pangalawa, we are not living in the flesh, unseen, but in the Spirit. Hindi na po tayo namumuhay sa ating laman at sa makasalanang buhay. Kasi talagang niredeem na po tayo, tinubos na po tayo, niligtas na tayo ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, mula sa kasalanan o sa kasamaan o sa kalikuan ng buhay tungo sa Kanyang katwiran, kabanalan at kadalisayan ng ating puso, na kung saan 2,000 years ago po talagang pinalaya na tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, He is working in our daily lives. So hindi po tayo iniiwan ng Panginoon, na lagi po tayong binabago, lagi pong pinaprocess ang lahat ng aspeto sa ating buhay para mas lalo po tayong effective at mas magiging matured na disipulo at mga lingkod at kamanggagawa ng Panginoon, na magiging productive po tayo sa paggawa sa ministeryo ng Diyos. I say, verse 18 ng Galatians 5, sabi po dito, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pag tayo daw po ay namuhay na, ayon sa Espiritu, hindi na po tayo under sa batas. Tayo po'y pinalaya na ng Panginoon.
Tayo po ay tinubos at niligtas na ng Diyos. Hindi lamang po alam natin ang batas ng kanyang salita, kundi ipamuhay po natin at isagawa. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Ang salita niya ay magbigay ng good testimony sa buhay natin. Bilang mga anak ng Lord na totoo po na binago na tayo ng Panginoong Kristo. Hindi na po yung lumang buhay ang ating pinapamuhay. Dahil sabi din po sa Romans 8:14, "For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God." Yun nga po, pag tayo po ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay kanyang mga anak. Kasi sinasabi nga po, pag hindi nanahan ng Espiritu ng Panginoon sa atin, hindi po tayo pagmamayari ng Diyos at hindi po tayo sa Diyos. Kaya mahalaga po na magiging specific, the Holy Spirit is greater and stronger than our flesh. Talagang yakapin po natin ang patnubay-gabay ng Banal na Espiritu Santo sa araw-araw nating buhay dahil ang Banal na Espiritu Santo ng Panginoon at ang Espiritu mismo ng Diyos na nananahan sa atin habang tayo nabubuhay dito pa sa lupa, ito po'y kanyang regalo at biyaya sa atin na hindi po tayo iniwan ng Panginoong ulila, kundi tayo po ay may kapartner lagi sa araw-araw ng buhay para tayo maiwas sa tukso at magiging managumpay ang ating espiritu sa Panginoon. Sabi po dito na ang banal na Espiritu Santo is makapangyarihan. The Holy Spirit is greater and stronger than our flesh. Ang banal na Espiritu Santo ay dakila at makapangyarihan kaysa ating laman. Kailan may hindi po mananaig ang ating laman? Pag tayo ay laging naka-attune sa Espiritu ng Panginoon. At yun po sinasabi sa pangatlo, be renewed in the spirit of your mind. Katulad din po nito, yung ating pag-iisip, nandito po nagsimula yung battle of the mind. Lahat po yan. Minsan po araw-araw, mayroon din pong mga talagang kailangan natin ipa-renew yung ating pag-iisip sa Panginoon kasi may mga negative thoughts din minsan binibigay yung kaaway. Sabi po dito sa Ephesians 4:22-24, sabi ng salita ng Panginoon, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Kailangan po natin maparenew lagi araw-araw yung ating espiritu ng ating pag-isip sa Panginoon. And that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Para lahat po yun, malinisan, mapapalinis natin sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Kristo, yung ating pag-iisip, at ito po, magiging bago lagi araw-araw. We are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. So yun po yung sinasabi niya na ang lahat po ng ating lumang pagkatao, ito po yung nagdadala ng nakakakurap sa atin, lalo na po sa pita ng laman, na hindi po nakaayon ito sa kalooban ng Panginoon. Na manaig pa rin siya magtagumpay sa buhay natin. Kundi po nais ng Lord na ma-renew ang lahat sa atin at isuot na po natin. Put on the new man which is created according to God. Tayo'y nilikha na wangis ng Diyos at sa kanyang katwiran at kabanalan. Lahat po yun maalis, mga negative thoughts na bigay ng kaaway o kaya mga negative attacks ng diablo sa isip natin, pati yung mga doubts na yan, mga fears, unbeliefs, lahat po yun babaguhin ng Panginoon ng faith, love and peace and joy na magpatuloy po tayo sa paglilingkuran sa Panginoon. Kaya sabi din po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away, behold, all things have become new. So, lahat po ng ating lumang buhay, lahat po ng lumang pagkatao natin, pag tayo nakiisa na kay Kristo, lahat po yun, napawalang bisa na rin po yung ating lumang buhay na puno ng kasalanan, kalikuan, kasamaan. Subalit lahat po ng bagay, pag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, babaguhin niya po. We are the new creation of Christ. So yun po yun, na talagang kailangan lang po natin put off the old man because we are now the new creation of Christ. Alisin na po natin, iwanan na, at kalimutan na po natin. Kasi kasama po yun doon sa pinako na sa cross, yung ating lumang buhay na kasama ni Kristo at yung lumang pagkatao natin. Kaya nga po sabi dito, we are created to God. Tayo po nilikha na
Diyos na kanyang kawangis sa kanyang katwiran at kabanalan. Hindi na po tayo manatili pa sa kasalanan, sa kasamaan, at ganun din sa korupsyon ng mundong ito na puro kaguluhan. Hallelujah! Kaya in application, sabi po dito, let us live and walk in the Spirit. Kaya mahalaga po araw-araw na tayo po ay magsumamo sa presensya ng Panginoon. Lumapit sa presensya ng Panginoon sa panalangin, sa pagsamba, sa pagbulay-bulay ng kanyang salita. Kasi doon po natin, lagi nating simulan yung araw-araw nating buhay na tayo mamuhay at lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos. Kasi sabi po sa Galatians chapter 5, verse 24 to 25, and those who are in Christ have crucified the flesh. Ito po yung sinasabi ko kanina. At kung tayo po ay na kay Kristo na, pinako na rin po yung ating laman with its passion, kasama po passions and desires. If we live in the Spirit, let us walk also in the Spirit. Ang sabi dito sa Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yun po yung nais ng Panginoon. Tayo po araw-araw ay mamuhay at lumakad ayon sa kanyang espiritu. Naipako na po ang lahat ng lumang buhay sa atin. Mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Pati yung ating pita ng laman, pati yung laman mismo natin na ito yung madalas tumutukso sa atin. Pati po yung ating pagiging makasarili. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito sa pangalawa, we must be crucified through Christ. Tayo po'y napako na rin po sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya sabi niya po dito sa Galatians, sabi ng salita ng Panginoon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So yun po yung sinasabi. Kaya talagang tayo po yung napako na ang lumang buhay natin kasama ni Kristo nung siya pinako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po sinasabi din po dito sa Romans chapter 6 verse 5 to 8, sabi niya rin po dito, for if we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Verse 6, knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave of sin. Verse 7, for he who has died has been freed from sin. Verse 8, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. So, klaro po ang salita ng Panginoon na tayo po'y namatay na sa lumang buhay at tayo din po ay naipako na kasama ng Panginoon Kristo. Yung ating lumang pagkatao at yung ating kasalanan, kasama na rin po yun doon na pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya hindi na po tayo magiging alipin pa sa pita ng laman, magiging alipin sa kasalanan, magiging alipin sa kasamaan na magkontrol pa sa buhay natin. Tayo po ay talagang naniniwala din po. Nung nabuhay ang Panginoon Jesucristo, after 3 days, tayo din po ay binigyan ng Panginoon ng bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong mga pananaw sa buhay na nakaayon na sa kalooban ng Panginoon. Kaya yun po yung sinasabi. Sa pangatlo po, we walk in the fruit of the Spirit. Kaya kailangan din po tayo lumakad. Ito po yung characteristic or Christ kasama sa Christ-like character na sinasabi po dito sa Galatians chapter 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, faithfulness, goodness, gentleness, and self-control. Sabi niya rin po dito, against us there is no law. So wala pong batas na laban dito. Ito po yung nais ng Panginoon na lakaran natin araw-araw sa buhay natin, na lumakad tayo sa bunga ng Banal na Espiritu Santo na nagpapaganda po, na inaayos, nagpapaganda ng ating buhay. Dati po, hindi natin ito napapractice. Pero nung tayo po ay binago ng Panginoon, nais niya na una po dyan, magiging lagi po tayo magkaroon ng agape love na mula sa Panginoon. Na ma-share din po natin sa ating kapwa. Yung kaligayahan, kapayapaan, yung pagtitiis, kaamuan, yung kabutihan, na talagang ito po yung nais ng Lord. Kaya nga po sabi niya dito din sa James chapter 3:17, but the wisdom that is from above is first
pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Nais ng Panginoon na pag tayo po'y naglingkod sa Kanya, sabi ng salita ng Diyos, without partiality, hindi po tayo 50-50, kundi nais niya ng 100% full commitment and surrendered life to follow and obey Him all the days of our lives. Kaya sinasabi niya po, without partiality and without hypocrisy, hindi lamang natin alam ang batas ng Diyos, kundi ito'y maipamuhay at malakaran. Hindi lang din po tayo matalino, marunong sa sarili natin, marami tayong alam na salita niya, pero hindi natin ito pinapamuhay. Nais niya na mas lalong maging mabuti at maging productive tayo, maipamuhay at lagi po natin maipractice. Siya din po yung nagbigay ng katalinuhan, karunungan sa atin. Paano po natin ito maipamuhay ng dalisay ang ating buhay sa Panginoon. At mamuhay tayo ng mapayapa, tayo po ay talagang puspos ng banal na Espiritu Santo. At willing to yield, full of mercy, tayo po'y mahabagin at may mga mabubuting bunga na makikita sa buhay natin ang pagbabago ni Kristo. Kaya sabi din po dito, we need to put into closure our sinful nature. Kailangan po, tuldukan na po natin. Talagang wag na maghari, hindi na po tayo magpaalipin pa kailanman sa kasalanan. At pati yung lahat ng gawa nito, yung lumang buhay. We need to choose to hear and obey the Word of God. Mas piliin po natin na tayo'y makinig at sumunod sa salita ng Diyos kaysa sundin natin ang kagustuhan natin at ang ating pita ng laman. Dahil hindi nga po talaga sila pwede magkasama. Kontra po sila sa isa't isa at hindi po ito ang kalooban ng Lord na yung laman natin ang manaig. Ang kalooban niya na tayo ay sumunod, pakinggan yung sinasabi niya, lalo na sa kanyang salita, sa instruction at sa kanyang mga revelation. Avoid the works of the flesh. Iwanan na. At talagang ihinto na yung mga gawa ng laman na kasama doon yung mga kasamaan, kalikuan. At hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Na sinasabi po dito sa Galatians 5:19-21, sabi po dito ng salita ng Panginoon, ano ba yung mga gawa ng laman? Ito po yon. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, kasama po yon. Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand. Just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Bago pa man po ang lahat, kahit sa Old Testament pa lang, nasabi na po ito na mga bagay. Idolatry, lahat po yan. Adultery, sorceries, fornication, kahit sa Old Testament, nandoon na po yung mga drunkenness, revelries. Sabi ng Panginoon, lahat ng naggumagawa nito at pinapractice ang bagay na ito, kailan may hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Sabi niya, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Di po ba ang tindi ng impact? Pag nag-practice ka ng mga gawa ng laman, na ito po talaga hindi kaya sa Panginoon, hindi mo mamana ang kaharian ng Diyos. Sabi po dito, we need to renew our heart and mind in the Lord day by day, from glory to glory. Yun lang po talagang susi para tayo makalakad. Tayo po'y makapamuhay na kasama at laging nandun ang patnubay-gabay ng banal na Espiritu Santo. Din sabi din po dito, we must become dedicated and devoted in doing the will of God. Yun din po. Kailangan po natin na mas lalo pa po tayong passionate, dedicated, and devoted in doing the will of God kaysa gawin natin yung sarili nating kalooban. The will of God is very perfect, pure, and very effective sa buhay po natin kung ito yung ating masunod. At magiging fruitful and productive pa yung buhay natin. Then sabi po dito, we set aside all our old ways and old mindset from past life. Iwasan na po, tuldukan na, tapusin na natin, iwanan na natin ang lahat ng mga lumang pananaw, lumang mga ways ng buhay
lumang mga prinsipyo na minsan prinsipyo ng tao hindi nakabase sa prinsipyo ng Diyos. Kaya po sinasabi dito, God is changing our inward and outward man. So, lagi pong binabago. Lagi po tayong tinatransform, lagi tayong tinire-renew ng Panginoon mula sa kaloob-looban ng ating espiritu, ng ating puso, tungo din po sa panglabas na anyo ng ating buhay. It will reflect, and the glory of God will be revealed in us if we totally surrender our whole life into God's control. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. May conclusion, sabi po dito, be led by the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. The Holy Spirit Himself is greater and stronger than our flesh. Totoo po yun. Kailangan po natin ang patnubay-gabay ng banal na Espiritu, Santo ng Panginoon, para po yung ating laman, hindi na po ito yung maghari at manaig sa atin. The Holy Spirit Himself, ang banal na Espiritu Santo mismo, ay dakila at mas makapangyarihan kaysa ating laman. Purihin po ang salita ng Panginoon. So, ngayong hapon, ako po'y patuloy na manalangin sa inyong lahat na nakikinig at nakikiisa at tumanggap ng salita ng Diyos sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat, Lord, na tinuruan mo po kami muli para sa ganun. Panginoon, ang buhay namin, kami ay lumakad at mamuhay na nakaayon sa iyong Espiritu. Hindi na po kailanman manaig ang aming mga laman, ang aming mga sariling ambitions, Panginoon. Kundi, Lord, tulungan mo kami, turuan mo kami na lumakad kami na maging mabunga, magiging, Lord, maraming mga mabago na pananaw sa buhay namin na kaayon sa iyong kalooban, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita at ang lahat, Panginoon, nang tumanggap nito, Lord, na mas lalo po, Panginoon, na magkaroon po kami, Lord God, ng buhay na puno ng excitement, inspiration na mula sa iyo, na lagi kang nagtuturo sa amin mamuhay ng may kadalisayan, may kabanalan, at kami po'y mamuhay ayon sa iyong katwiran, Panginoon. Lord, turuan mo kami sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu Santo na, Lord, ang bawat mga tao, i-renew mo po, Panginoon, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga pananalita, at ang aming mga gawa ng lahat ng ito, Lord. Manaig, Panginoon, at manatili ang kapangyarihan ng iyong presensya at ng Banal na Espiritu Santo sa puso at isip namin, Lord, pang sa ganun sa aming mga gawa, ito din po ay mag-manifest na puno, Panginoon, ng bunga ng Banal na Espiritu Santo ang aming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, ang salita mo. Hindi po ito babalik kailanman ng walang kabuluhan, kundi magkaroon po ito ng malaking impact sa buhay po namin, malakaran namin na may totoong relasyon at totoong takot sa iyo, Panginoon, na maipamuhay ang lahat ng ito, Lord. Maraming salamat. Pagpalain mo kaming lahat sa hapong ito at habang kami nabubuhay at magpatuloy sa paglilingkuran at pagsunod na nakaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang iyong salita, pati ang iyong mga anak na tumanggap nito at ang iyong lingkod. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig at pagtanggap ng salita ng Panginoon na laging fresh na mana na kanyang tinatanggap sa lahat na i-expect na may matanggap na spiritual na mana mula sa Panginoon. God bless us all and glory to God in the highest.